Bago dumating ang ulan, may isang taong gumawa ng arko. Wala pang baha, walang nakikitang panganib. At habang nagtatrabaho siya, ang mundo sa paligid niya'y tumatawa. Pero may isang bagay siyang alam. May mga unos na kailangan mong paghandaan bago pa sila makita ng iyong mga mata. Sa mundong puno ng ingay at kasalanan, may tinig na tumawag sa puso ni Noah. Gumawa ka ng arko, magtiwala at sumunod. Kahit walang ulan, kahit langit ay bughaw. Habang ang iba'y abala sa sariling buhay, siya'y nagpatuloy kahit siya'y kutsain. Hindi niya nakita ang unos na darating, ngunit sa bawat hakbang ang Diyos ay kapiling. Kung ikaw man ay nag-isa sa daan at tila walang saysay ang iyong pinanghahawakan, huwag mong sukatin ang Diyos sa iyong nakikita. May ginagawa siya sa likod ng bawat luha. Sa loob ng arko, ako'y maghihintay. Kahit ang bukas ay hindi ko matanaw. Kung dumating man ang unos at lumbay, sa pangako mo ako'y mananatili kailanman. Sa loob ng arko, ikaw ang aking lakas. Sa gitna ng dilim, ikaw ang aking bukas. Hindi ko man alam kung kailan matatapos. Maghihintay ako sa iyong tinig at utos. Bumuhos ng ulan, nagdilim ang paligid. Ang mundong minahal ay tinangay ng tubig. Ngunit sa loob ng arko, may buhay na naghintay. Dahil ang kamay mo'y hindi sila iniwan kailanman. Ilang gabi pa ba bago makita ang lupa? Ilang luha pa ba bago matapos ang kaba? Ngunit bawat paghihintay ay may lihim na dahilan. May bagong umagang naghihintay sa kinabukasan. At nang hanapan ang tubig sa lupa, may araw na sumikat, may bagong pag-asa. Ngunit bago sila lumabas sa arko na kanilang kanlungan, may isang bagay na kailangan muna nilang maunawaan. Akala natin ang arko ay tungkol lamang kay Noah. Akala natin ito'y tungkol sa kahoy sa baha.
at sa mga hayop na iniligtas. Pero baka may mas malalim na dahilan kung bakit hanggang ngayon ay kinukuwento pa rin ito. Dahil ang arko ay hindi lamang isang sasakyang gawa sa kahoy. Ang arko ay maaaring ang pananampalatayang binubuo mo habang wala pang sagot. Ang arko ay maaaring ang pamilyang pinoprotektahan mo habang ikaw mismo ay pagod na. Ang arko ay maaaring ang pangarap na ayaw mong bitawan kahit lahat ay nagsasabing imposible. At maaaring ang arko ay ang puso mong piniling magtiwala sa Diyos kahit wala ka pang nakikitang himala. Ang arko ay hindi kahoy. Ang arko ay pusong nananalig. Hindi lamang ito sisidlan, kundi pag-asang sa unos ay hindi matinag. Kahit tangayin ng baha ang mundo, kahit dilim ang buong paligid, kung ang Diyos ang kasama sa iyong arko, may bagong lupa sa kabilang panig. Kaya kung ngayon ay nasa gitna ka ng baha, huwag kang matakot. Baka hindi ka inilagay ng Diyos sa arko para takasan ang unos. Baka ginawa niya ang arko upang malampasan mo ito. At balang araw, makikita mo rin ang bahagari.